Well, mga kapupong usap-usapan ngayon sa social media, ang mga tarpulin na naglalaman ng larawan ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre na nakapaskil sa ilang bahagi ng Isabela. Dahil sa timing at disenyo ng mga ito, maraming netizens ang nagtatanong kung bahagi ba ito ng isang simpleng kampanya para sa kaligtasan sa kalsada o maagang paghahanda para sa national elections. Makikita sa tarpulin ang larawan ni Torre kasama ang mensaheng ingat sa daan. Nasa ibabang bahagi naman ang logo na Vision and Leadership at ang pangalan ng isang LPG brand. Bagamat walang direktang pahayag sa tarpulin na may kaugnayan ito sa politika o halalan, hindi na iwasan ng ilang netizens na magbigay ng iba't ibang interpretasyon. May mga nagsasabing maaari itong isang road safety campaign na naglalayong hikayatin ang publiko na maging maingat habang nagmamaneho o bumibiyahe. Ngunit mayroon ding naniniwalang maaring bahagi ito ng pagpapakilala kay Torre sa mas maraming mamamayan bilang paghahanda sa posibleng pagtakbo sa susunod na pambansang halalan. Sa kasalukuyan, wala namang opisyal na ebidensya na nagpapatunay na ang mga naturang tarpulin ay bahagi ng isang political campaign. Hindi rin ito naglalaman ng anumang panawagan para bumoto o iba pang mensaheng karaniwang makikita sa mga materyales na may kaugnayan sa eleksyon. Samantala, mismong si Nicolas Torre ay nagpahayag na wala pa siyang planong tumakbo sa elections. Sa isang ulat, sinabi ni Torre na wala pa siyang iniisip na pagtakbo sa anumang posisyon sa susunod na presidential elections. Sinang-ayunan din ito ng Malacanang. Ayon sa palasyo, masyado pang maaga upang pag-usapan ng elections dahil nakatuon pa ang administrasyon sa pagtupad sa kasalukuyang mga programa at tungkulin nito sa pamahalaan. Iginiit din ng palasyo na hindi pa panahon para magbigay ng pansin sa mga usaping may kaugnayan sa susunod na halalan. Sa kabila ng mga pahayag na ito, patuloy pa rin ang mga usapin tungkol sa upcoming elections, lalo na matapos lumabas ang isang survey tungkol sa mga personalidad na maaaring manguna sa susunod na presidential at vice presidential race. Batay sa isang survey na iniulat, nanguna si Vice President Sara Duterte bilang pinipiling maging susunod na Pangulo ng bansa, habang si Senator Bongo naman ang lumabas na nangungunang pagpipilian para sa pagka-vice-presidente. Gayunman, ang naturang survey ay sumasalamin lamang sa kasalukuyang opinyon ng mga respondent at hindi nangangahulugang sila na ang magiging opisyal na kandidato. Karaniwan nang nagiging sentro ng usapan ng mga billboard, tarpulin at iba pang publicity materials tuwing papalapit ang halalan. Sa nakalipas na mga taon, ilang politiko at kilalang personalidad ang naging tampok sa mga katulad na materyales na kalaunan ay nauwi sa pagtakbo sa iba't ibang posisyon sa gobyerno. Dahil dito, hindi na bago sa publiko ang magbigay ng iba't ibang haka-haka kapag may lumalabas ng mga ganitong uri ng pagpapakita sa publiko. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pagkakaroon ng mga tarpulin o iba pang promotional materials ay hindi automatikong nangangahulugan na may balak ng tumakbo ang isang tao sa eleksyon. Hanggat walang opisyal na anunsyo o paghahain ng kandidatura, nananatiling haka-haka lamang ang mga ganitong espekulasyon. Sa ngayon, mga kapupong, nananatiling hati ang opinyon ng publiko tungkol sa layunin ng mga tarpulin ni Nicolas Torre. Para sa ilan, isa lamang itong kampanya para sa kaligtasan sa kalsada, habang para sa iba ay maituturing itong maagang pagpapakilala sa isang posibleng personalidad sa 2028. Anyway, naninindigan si Torre na wala pa siyang planong tumakbo sa anumang posisyon sa next election, habang patuloy namang ipinapaalala ng Malacanang na mas mahalagang pagtuunan ng pansin ang kasalukuyang pamamahala kaysa ang mga usapin tungkol sa susunod na halalan. 1 million, approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitbit ng 125 kilos palabas ng bangko? Ang alam ko pong assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley. Ng trolley. At Opo. mag-isa lang si Gina. May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall. So ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4 bags po. I mean, so 3 to 4. Bags. Yun sa 125 Gym bags. million. Gym bags. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po, nagtatanong. Ako po, nagbabangko ko sa privado. Natatanong po yung staff ko, para saan ba gagamitin ni Sir ito, ni Sir? Hindi na ba ninyo tinatanong? Kasi po may advice naman po siya
So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na Pero magtanong pa kami. what is the SOP? Ano pong standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan? Wala na pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang forward advice po sa branch. Okay. Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung wini-withdraw? Hindi po. Hindi niyo po alam na Intel fund ito. Opo. Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct? Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya. Okay, panghuli na lamang po, Madam Witness. May other agencies pa ba na may account sa inyo? Marami naman pong mga government agencies po sa Sa Land branch Bank ninyo? show. Okay. Pero walang mga ganito kalalaking withdrawal? So far po kasi na-convert na po lahat kasi sila sa mga online system like yung sa ATM payroll. So hindi na po ganyang kalalaki mga withdrawals po nila. Thank you, Madam Witness. Thank you, Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready for interjections and interventions. You have 2 minutes, sir. Madam Witness, magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Hindi masyado klaro sa amin yung sinabi mong mga bag ang pinaglagyan nitong 125 million. Anong klaseng bag muli? Sa pagkakaalala ko po, ito po isang malaking, mahabang bag na Mahaba? parang dinescribe ko nga po as Duffel like bag? Gym bag? gym bag po. Iba po kasi Gym yung bag. duffel bag sa bangko. So gym bag ano kalaking? Isang Mahaba lipa? po. Okay. Ayon sa BSP, ang 1 million approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitbit ng 125 kilos palabas ng bangko? Ang alam ko pong assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley. Ng trolley. At Apo. mag-isa lang si Gina. May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall. So ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4 bags po. I mean, so 3 to 4 Bags. yun sa 125 Gym bags. million. Gym bags. Dapat sigurado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi kung 125 million at 3 gym bag, yung gym bag, ano nang kalaki yun? Mahaba Mukhang hindi po. mahaba. Opo. Kakasya ba dyan 125 kilos? 31 million. Baka nagkakamali kayo. Mga 3 to 4 bags nga po. Dapat precise po kayo. Dapat ginadjot daw nyo yan bago paglabas. 3 bags ang lumabas, ang pinaglagyan. Hindi na po namin yan, po. Okay, sige. Pero dapat you should be approximate, precise kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. As much as possible. Opo, mga gano'n, 4 bags. Okay. 4 bags. Now, wala bang, kasi alam ko pag ganun kalaki amount, kuminsan yung bangko nag-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa lugar na gusto nilang pupuntahan ng perang yon through the what we call armored car or armored vehicle. Hindi kayo nag-provide na ganoon? Hindi po. Wala po kasi kaming memorandum of agreement regarding po sa services, cash services po, or cash delivery. So, hindi nag-request yung OVP ng cash delivery through armored vehicle papunta doon sa back Wala to their po, office? Okay. Curious lang ako, sino itong, meron pa isang pangalan na kapirma sa baba ng cheque, itong Rosaline L. Sanchez sa pagkakalam mo. Kasi di ba sa baba, nakalagay Rosaline Sanchez and then Lemuel Ortonio, signatory doon sa pag-release ng cheque. Who are they? Authorized signatory po. Isa po siya sa authorized signatories po ng Office of the Vice President. Si Rosaline Sanchez, sino po ito? Sa Siya- pagkakalam niyo po. Ang alam ko po, siya po yung sa finance. Sa finance. Okay, nabanggit niyo rin po prior doon sa withdrawal, you're given 1 or 2 days para makapag-prepare ng cash. Sino po ulit tumatawag sa inyo? Si Miss Queenie Masangkay po. Paano niyo po nalaman na si Miss Queenie Masangkay yung tumatawag sa inyo?
Na-meet ko na rin po siya sa branch nung pong nag-open po sila ng MDS account po. Okay. Last na naman, usually pag ganun kalaking amount ang withdraw, sinisiguro nyo na yung pupunta doon sa bangko, yun yung authorized na mag-withdraw talaga ng amount ng perang yan. Kadalasan tinatawagan pa yung principal. Wala kayong ganung klaseng protocol in place? Wala na po kasi may advice na po siya. Wala na. May advice na sige po siya. May pera na. Okay, thank you. Bago po yung bell, Senator Judge Rafi.